They can argue for cooperation or for non-cooperation. Kaya maganda nga talaga yung briefing na gagawin ng DOJ para talagang mailatag yung iba't ibang issues surrounding that prospective warrant of arrest. Pero meron po kasi tayong batas. So ito yung meron natin. Yung Republic Act 9851 na nagde-define ng crimes against humanity, no? Na krimen dito sa ating bansa. At doon po sa Section 17 doon na jurisdiction nakalagay doon sa batas na yon na sinasabi na pwedeng isurrender ng Philippine government sa international court ang mga akusado sa crimes against humanity. So, maliwanag po yun doon, no? At hindi naman narurule na unconstitutional yung batas na yan, kaya it stands very specific. Pagka meron na nag-iimbestiga na international court ng mga akusado dito sa ating bansa na may krimen ng crimes against humanity, pwede natin isurrender. Ganun ka-specific, pwede nyo pong i-research yan. RA 9851, Section 17. Okay. Yung Korte Suprema, meron ding silang desisyon 15-0 ito na nagre-recognize ng jurisdiction ng ICC simula November of 2011 up to March of 2019. So, yan yung mga hawak natin na mga legal jurisprudence. And sir, this is despite the fact na kumalas na tayo sa Rome Statute. Walang bearing yun? Ano po yun? Yung sinasabi po ninyo, sir, na batas na malinaw na nakasaad doon na pwede nating ilapit sa ICC pag nakakita po tayo ng violation. Pero kasi, sir, syempre, alam naman din po natin na during the time of Duterte administration, kumalas na tayo sa Rome Statute. Kaya kumbaga hindi na tayo sakop ng ICC. That's the explanation of the previous administration. So, despite what happened before, sakop pa rin po tayo nito. Opo. Yung mga statements kasi niya nila Panelo, Harry Roque, Guevara, kung sino-sino pa, no? Calida, Medialdea, lahat yan self-serving kasi siyempre, natural, gagawa sila ng interpretation nila na pabor sa kanila or pabor sa amo nila. Pero ito nga yung legal jurisprudence. Pwede nyo pong i-check yan. Merong desisyon yung Korte Suprema, 15-0, no? Mga ano pa nila yan? Appointee pa nila karamihan dyan. Pero maliwanag kasi, yung Rome Statute, nung pumasok tayo doon, nakalagay doon, kahit kumalas ka, ay nag-agree ka na ano pa rin, covered pa rin yung ng jurisdiction ng ICC nung panahon na miyembro ka. At yung international agreement na yan, just to be specific, si President Marcos, kasama ko po yan nung pumirma kami dyan sa Rome Statute na yan when we were still senators, no? Kaya naiintindihan din niya yung wisdom ng ICC. Ngayon, itong sa arrest naman, sinasabi, hindi na tayo miyembro ng ICC. Yes. Pero, ang ICC merong cooperation agreement with the Interpol at yung Interpol naman, meron tayong international agreement with them. Di ba? Na kung kamakailan lang nga, di ba humingi tayo ng tulong sa Interpol para kay Tebes, o gayon din, pagka sila naman ang humingi ng tulong, siyempre, obligado tayo na gawin yon, na sundin yon. At itong ang batas na ito, pwede, binibigyan ng authority yung presidente ng Pilipinas at government authorities na isurrender kung sino yung akusado na dadalin na akusado sa isang criminal court. It's so specific. Wala ngang room for misinterpretation yun. Si Chiqui Vergel po ito, no, Senator Trillanes. Ang sinasabi po ninyo ay, you mentioned many times, no, yung Supreme Court na yung 15-0 na vote nga. Tapos na-mention na rin natin, na pag-usapan natin, ang stand ng Administrasyong Marcos ay they will not cooperate talaga. They will not cooperate with the ICC. Pero ang sinasabi po ninyo, obligado po ang gobyerno natin na mag-cooperate because of our agreement or kasunduan dun sa Interpol? Tama po ba? Opo. Then ito po, no, para consistent. Yung sinasabi ni President Marcos, wala nang jurisdiction yung ICC
and we will not cooperate. Tama po yun. Ngayon sa panahon niya na presidente na siya. Tama po yun. Walang obligasyon yung Pilipinas. Okay. Pero pag dumating kasi yung warrant at padaan po sa Interpol yon at mag-issue ng red notice yung Interpol sa ating PNP, lalabas po yung pangalan ng mga ma-issuehan ng warrant. At tayo ay meron tayong international agreement with the Interpol, obligado tayong gawin yon. Otherwise, magiging rogue state tayo na tipong, nung humingi tayo ng tulong sa Interpol kay Tebes, gumalaw sila. Pero ito ngayon sila nahihingi ng tulong, hindi tayo gagalaw. Magkakaproblema tayo sa international community.